Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Sabi ng netizens, karma na ng PBBM admin kasi gusto nilang sulutin, gusto nilang gaguhin ang sambayan ng Pilipino. Budol-budol, no more. Naku po, totoo nga ba itong ang kampo ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab susugod na sa Korte Suprema para magsampa ng kaso laban sa PBBM admin? Nako, tataas pa ang istoryang ito kung saan madami nang involved. Para yatang sina Shelo Magdo din ay nagpe-prepare ng mga dokumento para questionin itong 2025 budget sa Korte Suprema. Kung manginginig na ang dapat manginig, lalo mga kabibig itong House Bill na isinumite sa Kongreso na yung mga politiko, public officials na guilty sa pagnanakaw ng kaban ng bayan ay pwedeng itsugi death penalty under firing squad. Nako, kaya yung iba ngayon ay talagang, yung iba ay kinukutuban, kinakabahan, 'di ba? Kaya nga itong si Cheese Escudero mga kabibig, ay ewan ko kung deny nga ba siya or kailangan talaga niyang panindigan na walang blanco sa BICAM report. Kasi mapahiya naman siya, Senate President, tapos pumirma ng blanco sa BICAM report. Kasama na nagdepensa sa BICAM report na Risa Hontiveros, JV Ejercito, Coco Pimentel ba? Ay, sino ba isa? I-comment below nga, I forgot the name. Si Win Gatchalian. Nagdepensa sila na walang blanco sa walang blanco sa BICAM report. Pero yung may mga ibang senador nang sasabing may blanco talaga. Kaya nagsalita na ang Senate President na si Cheese Escudero. Eto kabibig ha, makinig tayo kay Cheese Escudero sa kanyang explanation. Baka takot na rin si Cheese Escudero na makasuhan. Kasi Senate President at membro siya ng committee ng BICAM. O eto kabibig ha, eto na si Cheese Escudero sa kanyang explanation tungkol sa mga blanco sa BICAM hearing. Alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagreklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Wala pa kasi walang nagreklamo. Wala pang unconstitutional kasi walang nagreklamo. No mga previous BICAM, baka tahimik lang sila, baka ayaw lang magulo, pero ngayon, niratatat nyo ang mga Duterte eh. So yung mga kakampi ng mga Duterte, nakitaan ang PBBM admin ngayon na hindi ito maganda, kailangan ng ibulgar ito for 15 years, sabi ni Congressman Ungab ha. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng BICAM report. Ngayon nagsalita siya para malaman ng tao. Baka noon ayaw lang magsalita yung iba. Sa katunayan, wala pa yatang dinidemanda sa korte para ideklara unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Baka ngayon meron na magdemanda. Kasi pera ng taong bayan to, Cheese Escudero. Mahirap namang sasabihin mo sa mga tao na, oo, may blanco, tapos Senate President ka. 'Di ba? Parang walang utang na loob ka sa PBBM admin. 'Di ba? So kailangan mo talagang suportahan, kailangan mo talagang idepensa na walang blanco ang BICAM report. Nakakahiya naman na pati ikaw ay kakalabanin mo si BBM. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yung ganun kasimple na gawin o ginagawa.
Kaya ang isa, kung mapapansin din niyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya na yun, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee of... It means, kine-question mo ang dokumentong pinasenta ni Congressman Ungab at Pangulong Duterte? So, parang you are questioning na baka finorge ang pirma mo? Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Ang tanong, bakit may blanco? Diba? Sino ang nag-fill in sa blanco? Kahit na masusunod ang GAA, so it means yung GAA, wala na bang blanco? Yung BICAM may blanco. Tanawan naman natin ang mga naging desisyon ng Korte Suprema. Ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba ang kaugnay sa isang panukalang batas ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito yung mag-question. Or, pag may nirelease dahil tinilin na blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun, hindi payagan i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan, nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto na kaunay sa bagay nito. Yun mga kabibig ha, yun ang punto ni Cheese Escudero mga kabibig. Walang blanco sa BICAM report. At sabi pa ni Cheese, malapit na ang eleksyon, baka palapit ng eleksyon, ang kulay ng politika ay masyadong matingkad ngayon. Sa mga susunod na araw, wag nang magulat sa dagdag pang atake. Naglinyahan na sa buhangin sino sa kanan, sino sa kaliwa, sino sa puti. So bali ang ginagawa ni Congressman Ungab is politically motivated. So naniniwala si Cheese Escudero na fake news ito or fake news peddlers sina Congressman Ungab at Pangulong Duterte at gumagawa lang ng eksena para masira ang PBBM admin. Gumagawa lang ng eksena si Congressman Ungab para kaawaan ng tao. Ngayon ba ang punto ni Cheese Escudero? Kasi sabi niya, palapit ng eleksyon, ang kulay ng politika ay masyadong matingkad ngayon. So it means, yun ang pino-point out niya. Naku, iba naman si Cheese Escudero din ha. So eto kabibig ha, eto yung sagot ni Congressman Ungab sa mga pututsyada ng ilang mga politiko na hindi daw marunong maawa sa banang Pilipino. Yung sinasabi nila na GAA kompleto, yes, kompleto ang GAA. Ang tanong, saan nyo gibase yung GAA? Kasi kung may blanco ka sa BICAM report, paano nagiging may figures na doon sa GAA? Kasi yung pinaka-last na procedure mo dyan sa legislation, yung ratification ng Bicameral Conference Committee. Pag na-approve na yung Bicameral Conference Committee report, stop na yung legislative process. So gagawin na yung enrolled bill, pasa na sa presidente for approval. For signature. So sino at kung paano nalagyan ng figures na blanco naman yon. So I think that is the question that should be answered by the members. Huwag naman yung GAA ang isagot kasi yung GAA na kumpleto nga eh. Yun nga ang tanong kung bakit saan nyo kinuha yung figure sa GAA kasi lahat ng figure sa GAA galing talaga yan sa Bicameral Conference Committee.
yung sinasabi nila na GAA kompleto, yes, kompleto ang GAA. Ang tanong, sakto ang point ni Congressman Ungab. Diba? Ang point dito is, bakit na kompleto ang GAA? Sino ba ang nag-fill in? Yun ang tanong. May milagro nga ba na gagawin kaya blank ang nasabing dokumento? Ngayon, buti na lang binulgar mo ang issue na yan, kaya guilty ang Pangulo kasi nga nasilantaran na ngayon ang mga kawatan sa gobyerno. Sanang mag-file na ng case sa Supreme Court. To-divert na naman yan na issue sa mga Duterte. Gagawa na naman ng ibang paraan para malihis tong issue na ito. Pag Duterte ang may gawa nito, kakasuhan agad yan. Checkmate ang mga magnanakaw. Dito na isinasiwalat ni Kong Ungab ang mga traidor ng bayan. Impeach Marcos, drug addict daw, sabi ni Gala Rosa. Pag may katwiran, i-prove nyo. Mag-file kayo ng kaso. Hindi lang puro ngak-ngak at buwak-buwak kayo sa social media. Hindi makakatulong yan. Mekos-mekos na nga ang budget ng 2025. Buti na lang may isang Congressman Isidro Ungab at Tatay Digong ng Bayan na nagsisiwalat sa kung ano ang mga ginagawa na kabalastugan at pagnanakaw ng pera ng bayan. Sabi ng iba, magic ang figures ng GAA kasi blanco yung sa BICAM report. Huwag puro dak-dak dyan, Ungab. Pumunta na sa Supreme Court para mag-file ng kaso. Yan ang mga sinasabi ng ilang mga netizen. Knowing ang mga netizen, kailangan talaga mag-react, di ba? Pero ang gulo-gulo, no? Kasi sabi ni Amy Marcos, hindi siya pumirma kasi may mga blanco. Tapos sabi ni Bato de la Rosa, may mga blanco din. Si Raul Manuel, nagsabi na rin na mayroong mga blanco sa BICAM kasi minamadali daw. Ito nga, ang BICAM report, minamadali. Kaya hindi ito nabusisi. Kaya marami mga blanco. Tapos, yun na nga, yung mga ibang senador yung pumirmang ibang senador na sabing walang blanco except for Risa Hontiveros, nagsabing imposibleng may blanco. Yun mga kabibig, parang ang gulo-gulo, sino ba nga ba ang nagsasabi ng katotohanan? Yung iba, pabor kay Pangulong Duterte at Congressman Ungab. Yung iba naman, pabor kina Chis Escudero, nagsabi na ngayon ng walang blanco kasi pumirma siya. Diba? Pero so far tanging si Raul Manuel lang sa lahat ng kongresista ang nagsalita na may blanco. Yung ibang kongresista tahimik talaga. They never talk about this issue. Bakit ba? Diba? Aside from ang nagbulgar si Congressman Ungab, Raul Manuel seconded, pero yung ibang kongresista, bakit hindi kayo nagsalita? Takot ba? Or takot masali sa gulo? Or may tawag dito, pinoprotektahan, or wala lang talagang pakialam. Di ba, kabibig? So yun lang po ang ating latest lebag-lebag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Marami ngayon mga kabibig. Talagang na-shot sa banga. At kaya nga si BBM kailangan maghanap ng another issue. Yung BBM admin kailangan talaga maghanap ng issue para hindi ito mapag-usapan. Kung pag-usapan, paano yan? The more ang mga tao maging curious sa 2025 budget, mga kabibig. So, mga OFW, may boses tayo. Anong panawagan natin? Di ba? May mga ibang OFW na nawagan na nga ipa-impeach si BBM. Nako! And si Sara ang ma-impeach, si BBM ma-impeach dahil lang sa 2025 budget. Bibig, paano na yan kung mangyari yan, ma-impeach si BBM? Di ba? Unexpected yan. Ang tanong, mga kabibig, pero susuportahan kaya ito? Di ba? Susuportahan kaya ito ng mga kongresista na tawag dito? Sabi dito ni Senator Win Gatchalian, wala naman kaming nakitang blanco kasi dapat balanse yung tinitingnan namin parati. I have the whole team na tinitingnan yung budget bago ko pinirmahan. Joel Villanueva pala, sabi niya, wala ako nakitang blanco whatsoever, but hindi ko rin isinesirado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item.
Risa Hontiveros. Hindi naman ako makapaniwala na nagpapasa ng anumang budget ang Kongreso ng ating Republika na may blank, di ba? Ano ba ito? Hindi naman ito test na pencils up, finish or not finish past your paper. Taon-taon tinatapos ng Kongreso ang trabaho namin para magpasa ng budget. Yun mga kabibig. So, yun na po ang ating latest Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.